Balitang pambansa, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na nakatuon ang kanyang administrasyon sa pagtuligsa sa mga krimen na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Hubs sa gitnang Luzon. Sa kanyang talumpati sa San Fernando, Pampanga, sinabi ng Pangulo na may binuong task force sa ilalim ng DILG para lutasin ito. Nakikipagtulungan din sila sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Bureau of Customs at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi na idinetalya ng Pangulo ang mga tinutukoy niyang illegal na aktibidad na may kinalaman sa POGO. Pero matatandaang sinalakay kamakailan ng mga otoridad ang mga high-profile na POGO hubs sa Bamban-Tarlac at maging sa Porac, Pampanga. Nakikipag-ugnayan naman ng Philippine Statistics Authority o PSA sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod ng report na nasa 200 Chinese ang nakakuha ng Peking birth certificate sa Davao del Sur. Bineripika na raw ito ng PSA at naipasa na nila sa NBI ang mga impormasyon at dokumentong iniimbestigahan ngayon. Galing daw ang mga Peking birth record sa Local Civil Registry Office ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kabilang dyan ang isang Chinese na nasa kote noong nakaraang linggo matapos subukang mag-apply ng Philippine passport gamit ang kanyang Peking birth certificate. Palalakasin naman ang pamahalaan ng presensya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Isinagawa na ang groundbreaking ceremony para sa itatayong barracks ng Philippine Navy sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Nababahala ang mga residente sa lugar dahil araw-araw nilang nakikita ang mga barko ng China sa karagatan. Apektado na rin daw ang kabuhayan ng mga mangingisda. Bukod sa barracks, magtatayo rin ng Super Rural Health Unit sa nasabing isla. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.